Nonchalant, narinig o nabasa nyo na rin siguro mga idol yung salita na ito pero hindi nyo alam yung meaning. Well, isang search lang sa Google at sabi rito, ang meaning daw ng nonchalant ay, and I quote, feeling or appearing casually calm and relaxed, not displaying anxiety, interest, or enthusiasm. And sino pa bang pinaka-nonchalant na NBA player mga idol? And masasabi ko nga na in NBA history pa, kundi si Kawhi Leonard. Nasa sobrang konti lang nung emosyon na pinapakita niya lagi, big deal na masyado nung tawa na ginagawa niya kasi bihira mo lang yun makita. And tumatak na nga yung tawa na yun sa mga NBA fans. Pero ito mga idol, may sinabi kasi siya noong media day na parang masyadong nonchalant na rin talaga. Tinanong kasi siya nung reporter kung may dagdag pressure ba yung pagkawala ni Paul George sa Clippers dahil pumirma nga to sa Philly. First time nga to sa Clippers career ni Kawhi na wala siyang kasamang Paul George. Ito yung sabi niya. No, not really. I don't feel like it's gonna be harder for me personally. I didn't look at for anybody I'm on a court with. I don't look at him to be my savior. Ayun nga yung sinabi niya mga idol na wala naman daw dagdag pressure yung pagkawala ni Paul George. Pero sinabi rin kasi niya na yung pagkawala nga po ni George ay hindi naman daw ibig sabihin na mas mahihirapan siya. Kasi hindi naman daw niya nakikita si George bilang savior niya o yung magliligtas sa kanyang team. Well, kung tutuusin mga idol ay okay sa pandinig nga yung sinabi ni Kawhi. Kasi syempre, ang ibig sabihin noon ay feel niya, kaya niya kahit wala si George. And yun naman din po ang mentality nga raw niya personally. Kaya no added pressure. Pero yung dating nga lang kasi parang wala silang pinagsamahan ni PG. Although in-acknowledge naman niya na mas napapadali yung mga bagay-bagay pag kasama niya to sa court. I mean, he obviously made things easier on the court. Pero alam mo yun, tila wala siyang pake. Wala man lang sinabi na mamimiss niya o nung team niya yung production ni PG kasi obviously ay oo, mamimiss talaga nila yung production ni PG. Hindi mo naman basta-bastang mapapalitan yung 22 puntos na in-average niya plus top tier na perimeter defense Though alam mo yun, very Kawhi Leonard naman din kasi yung sagot niya na walang emosyon talaga, nonchalant. And nanalo naman na si Kawhi ng kampyonato nang hindi kasama si PG So bakit niya sasabihin 'di ba na mas na-pressure siya? Sa mga nakalilimot na pumirma po si Kawhi sa Clippers dahil kay Paul George din naman mga idol way back 2019 na in a few months ay magiging 6 years ago na. Ang requirement ni Kawhi para pumirma siya sa Clippers ay dapat makuha ng Clippers din si Paul George mula sa OKC sa pamamagitan ng trade. Kaya nga tinrade ng Clippers si SGA nun Gusto kasi talaga makasama ni Kawhi si PG sa team na ito and actually si PG pa nga mga idol ay nagpakumbaba rin sa pagsasama nila ni Kawhi at publicly sinabi niya rin na si Kawhi daw yung number 1. Second option lang siya sa Clippers. Kahit na very capable naman po si George na bumuhat din ng isang team, ay sinasabi niya yun. Gusto show din na talagang naniniwala siya sa kakayanan ni Kawhi. Kahit na masasabi mo na malaking porsyento ng karera ni Kawhi sa Clippers, injured siya parate. Sa 391 to 395 regular season games na pwedeng laruin sana ni Kawhi mula 2019 noong dumating siya sa Clippers, 229 lang po ang nalaruan niya. 57% lang po yan mga idol, so almost half of the time ay nakaupo lang ito. Kahit nga nung playoffs nung nakaraan may naging injury siya, 2 games lang siyang naglaro, kaya mas bumuhat pa talaga si George noon pati si Harden Opinion ko lang mga idol to pero hindi ko naman minamasama si Kawhi kasi gano'n naman na talaga siya. Nonchalantness ang may expect mo talaga sa isang nonchalant person at sinagot niya yung tanong as nonchalantly as possible. Pero tila hindi siya nagpakita kasi nung halaga ba doon sa player na ginusto niya rin naman maging kakampi. Akin lang naman yun mga idol, pero kayo ba? Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.